Ang mga free agents na sila Troy Rosario at Eric Camson ang kabilang sa tinatarget daw ng Magnolia Chicken Templados. Itong si Camson ay pinakawalan ng Terra Firma Jeep at ngayon ay unrestricted free agent na at pwede siyang maglaro para sa kahit anong koponan na magbibigay sa kanya ng kontrata. Ito ay isang 6'4 na power forward, meron din itong 3-point scoring. Kaya babagay ito dito sa sistema ni Coach Chito Victorero. Pwede itong backup nitong si Xavier Lucero. Ang isa pang big man na tinitignan daw ng Magnolia ngayon kung makukuha nila ay itong si Troy Rosario. Magnolia ang isa sa pinaka malakas na pursuer nitong si Troy Rosario at nag-offer na raw sila dito ng maximum contract para siya ay pumirma dito sa Hot Shots. Alam natin na ang Blackwater Bossing nag-offer na rin dito kay Rosario, pero sa ngayon mukhang pinag-aaralan pa ng kampo niya kung alin ang pipiliin, kung itong offer ng Magnolia na Blackwater at ng San Miguel Beer. As it is, mukhang ang San Miguel Beer ngayon at itong Magnolia ang nangunguna dahil mas malaki raw yung ino-offer nila dito sa Blackwater. So tignan natin, kung sakaling lumipat si Troy Rosario dito sa Magnolia, makukonsider na isa sa title favorites ang Magnolia dito sa Governor's Cup dahil alam natin na itong si Troy Rosario ay malamang na maging isang very important player dito sa rotation ni Coach Chito Victorero dahil ito ay isang 6'7 na may post-up game, may 3-point shot pa at mahusay sa depensa. Kaya sa tingin ko bagay talaga to dito sa koponan ni Coach Chito Victorero. Sa bandang huli magdedesisyon niya siyempre si Troy Rosario dahil siya ay unrestricted free agent. Pero sa nakikita natin, mukhang malaki tsansa na makuha ito ng Magnolia Chicken Templados. At kapag yan ay nangyari, itong Magnolia makakumpleto na yung kanilang front court. Kung meron kang Lucero, meron ka pang Rosario plus si Eric Camson at nandiyan pa itong si James Taput at syempre itong si Ian Sanggalang. Itong TNT Tropang Giga ngayon, ang balita, isa doon sa mga teams na gusto makakuha dito kay Anthony Semerad mula dito sa NLEX Road Warriors. Ang problema nga lang, of course, sister teams yan, so hindi sila pwedeng gumawa ng direct trade. Pero alam naman natin na magagawa niya ng paraan kung gugustuhin talaga ng management. As it is, kinakailangan lang siguro na gawin nilang conduit itong Blackwater Bossing para yan ay matuloy. Marami din tayong nakikita na iba pang options dito sa TNT Tropa para makakuha ng additional scores. Posible na maging trade kung sakasakali itong makuha nila si Anthony Sembrad ay si Glenn Cobontin ang mapunta dito sa NLEX pagkatapos magbibigay ng mga bench players dito sa Blackwater Bossing. Usually, ganyan naman ang standard procedure dito sa TNT kapag gumagawa ng trade kasama ang NLEX at Blackwater. Ito si Anthony Semerad, alam natin isa yan sa mga magagaling na scorer sa PBA. At yan ay bagay dito sa dribble drive offense nitong si Coach Chot Reyes. So hindi na ako magugulat kung ganyan talaga magiging sitwasyon. Kung sakali nga na mapunta itong si Anthony Semerad sa TNT, abay magiging maganda yan para sa kanilang lineup. Dahil syempre alam natin na ang TNT naghahanap ngayon ng additional scoring options lalo na at nawala itong si Mikey Williams. Gusto siguraduhin ng TNT na kapag dumating yung panahon na nangangailangan sila ng scoring, magagawa nila yan at mabibigay nitong si Anthony Semerad. At sa tingin ko malaking bagay talaga yan at malaking tulong para sa kanila. Of course, pwede rin mangyari ngayon na itong TNT Tropang Giga ay kumuha pa ng ibang players bukod dito kay Semerad. Alam natin si Ray Suerte, isa doon sa mga tinitignan din nitong TNT plus itong si RK Ilagan. Kaya mukhang magkakaroon na total revamp sa TNT dahil nape-pressure na raw ang management na kapag deliver ng kampyonato. Lalo na at itong Meralco Boys, tinalo itong San Miguel. Kaya yan ang aabangan nating mga movements ngayon mula dito sa TNT.